Annyeonghaseyo, today's video, ituturo natin kung paano ba natin 2, 3, ginawa ang 4, 5, ganitong 6, project. 7, 8. 8 lang. Okay, so magsushoot lang tayo ng dalawang clip. Yung unang clip natin, dapat yung blanco yung mesa. And then, yung pangalawa naman, yung acting natin na nagmamagic tayo. Okay? Importante dito, dapat yung camera natin is stable siya at hindi siya magalaw para po hindi tayo mahirapan sa pag-edit natin ng ating project. Okay? So, simulan na po natin. Okay, punta na tayo sa ating editing app. Click New Project. Saan kasi gumawa ko ng raw video folder ko para madali ko makita yung mga shoot na sinute ko na video. So, ito number 1, itong blue na damit. Tapos, add natin yan. Tapos, sa akin, ang style ko, guys, is pag nagsushoot ako, is isang shoot na lang. Hindi na ako nagki-clip 1, clip 2. Kasi, ang nangyayari kasi kapag nag-take tayo ng video, tapos, yung first video, tapos magsa-second video ka kasi mag-i-stop tayo, di ba? Ngayon, ang nangyayari nun is nagiging magalaw ang camera natin, lalo kung gamit natin is yung tripod lang na medyo malikot. So, ang technique kasi dito, guys, dapat talaga yung ating camera is hindi siya magalaw para kapag nag-edit tayo, hindi tayo masyadong mahirapan. Okay? So, dito, ang gagawin ko na lang sa video ko na buong tinake ko, ay i-edit ko na lang siya sa ating editing app. So, tatanggalin ko na lang yung mga excess ba. So, dito, hanggang dito sa part na to, yung may blanco, yung lamesa, i-click mo lang yung clip mo and then split. So, magiging dalawa na siya nun. And then, scroll pa natin kasi kailangan natin yung pangalawang clip natin. So, eto, ayun. Kasi ako, kung saan kumakaway yung ating model, okay? And then, select ulit natin pag pumuti na siya, punta sa baba, split, and then, delete natin yung sobra. Okay, yung pangalawang clip natin, i-overlay natin yan para mapunta siya sa ibaba. Sa ibaba, hanapin nyo lang po yung overlay, and then, hold lang natin yung ating second clip, and then, drag natin hanggang sa pinakadulo ng first clip. Tapos, by the way guys, yung watermark ni editing app natin, pwede naman natin tanggalin yan, i-delete lang natin yan. So, mapapansin nyo, yung first clip natin, second clip natin, ay hindi sila magka-match. Okay? Ang gagawin lang naman natin yan, yung first clip natin, iselect natin. Pag pumuti na yan, pindutin nyo ang speed, tapos normal, ilagay nyo lang sa 0.1. Okay? Para maging pantay sila. Okay? So, magtatanggal mo tayo ng mga sobra. Yun. So, yung act natin, dapat mag-stop siya sa dito, sa naka-heart. Select natin yung second clip, and then, choose the split, delete. First clip, ganun din. Split, sobra is delete. So ngayon, pantay na ang ating dalawang clip. Ang goal natin kasi dito is kailangan yung magic natin is matanggal natin yung isang candy, di ba? Papakita natin na 8 lang siya, imbis na 5. Imbis na siyam. Okay, 9 yung candy natin sa totoo lang kasi tingnan niyo sa part na to, 9 pa rin siya kung nakikita nyo, di ba? Naiwan yung isang candy. Pero ang goal kasi natin, kailangan matakpan natin yung nag-iisang candy na yan. Okay, sa part ng video natin, maghanap tayo ng blind spot. Kayo nang bahala kung ano pang gusto nyong style. Kung sa bandang doon, bandang kaliwa, kanan, ilalim, o taas. Basta merong blind spot at matakpan nyo yung candy para magkaroon tayo ng chance na ma-edit yon at matakpan natin. Okay? So, hanapin lang natin yung blind spot. So, ito yun, yung sinasabi kong blind spot. Ayan, kung saan natakpan yung tatlong candy, okay? O yung isang candy kasi para hindi siya makita ng ating mga audience. Okay, yung sa second clip natin, select natin and then split natin yan bago natin siya lagyan ng mask. Para hindi lahat ng clip natin ay meron siyang mask kasi marami tayong aayusin kapag buong clip natin ay meron siyang nakalagay na mask. Okay, ito para ma-distribute natin o mahiwalay natin yung mask, no? Kaya nag-split tayo. And then, ayan, so may blind spot tayo, ayun. Dapat pagtanggal ng kamay niya is mawawala na yung candy na yan. So dito gagamit tayong ng mask. Okay, so select natin yung clip natin and then sa baba, hanapin natin yung mask. Okay, so mask and then rectangle. Okay? Palitan lang natin yan ng singlaki lang nung
candy na halos matakpan natin yan. Okay, tapos yung feather niya is adjust lang natin ng konti. So, isenter natin yung candy sa bilog para eksakto yan. Adjust natin yung feather niya up to 31. Okay, 31 or hanggang sa matakpan nyo yung candy. Okay, mapapansin nyo parang iba yung video natin. Instead na yung second clip ang lumilitaw, yung first clip ang lumilitaw. So, balik ulit tayo sa clip natin. Choose ulit natin yung mask. Tapos, i-invert natin para magkapalit. Okay, so yung second video na yun, nag-a-appear natin kung saan tayo may acting. Okay, and then, okay na natin yan. And check natin kung clear ba ang ating pagkakalagay. Okay, kung hindi na siya medyo halata, kung hindi naman siya ganong halata, pwede na yan, pero adjust pa natin ng konti, siguro mga 35 yung mask niya. Balik tayo sa mask, and then yung feather niya is gawin natin 35. Ayun. And then, check natin ulit kung clear na. Okay, kung mapapansin nyo, hindi na ganong visible yung pagkakatakip natin doon sa candy. Okay, play natin, tignan natin kung meron pang dapat baguhin. Okay, kung mapapansin nyo, doon sa may blind spot natin, natatakpan ng mask yung ating kamay. Okay? O, ang gagawin natin next ngayon is, i-select natin yung clip natin, yung merong mask, tapos i-duplicate natin yan. Okay, so pagka-duplicate, i-drag nyo lang sa ilalim, ipantay nyo doon sa clip na may mask. Kailangan eksaktong-eksakto yan. Yun. So, kailangan eksaktong-eksakto ang pagkakalagay, tapat na tapat doon sa clip na may mask. Ngayon, yung dinuplicate natin yon, select natin ulit, tapos tanggalin lang natin yung mask kasi hindi na natin siya kailangan. Select yung mask and then pindutin nyo lang po yung none and then check natin. Tapos, ang mangyayari is ganyan ang lumilitaw. Bumalik yung candy. Okay, gagamit tayo dito ng remove BG. Okay, don't worry guys, free lang din tong gagamitin nating tools. Remove BG, tapos custom removal. Adjust lang natin yung ating brush into 5. And then, select yung brush. Tapos, i-click natin. Itapat natin yung daliri natin sa mismong kamay kung saan tayo magbo-brush. Okay, so lilitaw yan. I-brush lang natin. Sa pagbo-brush po ay dahan-dahan lang tayo para maging eksakto yung ating ginagawa. Tsaka kung gusto nyo maging maganda ang presentation nyo, kailangan matyaga tayo sa ganito. Yung remove BG kasi yung isang remove BG kasi, naka-pro yun. So, hindi natin, although magagamit natin, pero hindi natin siya masisave kasi kailangan natin mag-subscribe sa pro. Okay. Tsaka dito kasi sa part na to, ang kailangan lang naman natin yung kamay. Hindi naman natin kailangan yung buong katawan. Kasi, kailangan lang nating para hindi makita yung nilagay nating mask. Okay, yung part na lang yan. And then, pag okay na, hintayin na lang natin siya, applying feature. Medyo matagal-tagal to, siguro mga 30 seconds. 30 seconds. Mga 1 minute siguro ganun. Wait lang natin yan. Kapag nag-okay na yan, check natin ulit yung ating project kung clear na siya. Okay, wait lang natin na ma-apply yung feature niya. So, dito guys, kapag ka nag-edit, kailangan talaga tiyaga, patience. Okay, syempre, kasi mabusisi or mabutingting talaga paggagawa ng editing na ganito. Guys, hindi ako professional baga, hilig ko lang din kasi gumawa ng ganito, kaya sinishare ko lang din kung ano yung nakahiligan ko. Okay, check natin ulit. Okay, so mapapansin mo, hindi na natatakpan yung ating kamay, okay? Yun yung purpose natin, kaya nilagay natin ng ganon at nag-brush tayo. So, kapag okay na yan, play natin ulit. Itong sa part na lang to para hindi na tayo medyo matagal-tagal pa. Tama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero, ayun. Diba? Ilan lang nakikita nyo? So, tingin nyo kung 1, 2, medyo 3, 4, 5, 6, 7, nagiging visible pa yung mask natin. lang. Adjust na lang yung feather hanggang sa makuha nyo yung tamang timpla. Kapag okay na yan, dito sa taas, adjust nyo lang yung resolution niya.
pwede itaas nyo sa 1080, depende kung naka-pro. Kasi pag naka-pro, hindi natin siya masisave kasi nga, di rin ako naka-pro. Gumagamit lang ako ng free version niya. Tapos i-high ko na lang yan and then export. Yan. So, pag okay na, i-export nyo lang yan and then, yun na. Meron ka lang pang Reels. Okay, I hope po na may natutunan kayo sa ating tutorial for today. Kung gusto nyo po ng mga ganyang tutorial, paki-follow lang po ako, Kuya Jolly's Vlog, and then paki-comment po ako sa comment section kung anong lugar kayo sa Pilipinas or sa anong bansa kayo, para alam ko po kung saan umaabot ang aking mga video. Maraming salamat po, Kuya Jolly's Vlog. Kamsahamnida.